Mga kaibigan, Sir Da nga pala ulit ang inyong lingkod and welcome to Sir Da TV. Mga kaibigan, sa video na to, didiscuss natin kung magkano nga ba ang gastos ko monthly dito sa Stansted, London. Kaya simulan na natin. Una, house rent. So ang house rent ko dito sa 1-bedroom flat with parking and communal garden is £950. O kung sa Pilipinas ay 68,400. Oo mga kaibigan, sa isang maliit na bahay, binabayaran ko na dito ay almost 70,000 pesos. So bukod doon, meron pa tayong council tax. So ano ba itong council tax na to? Ang council tax yun yung binabayad natin sa community para malinis ang ating paligid. Especially yung mga parks natin dito, yung garden na pwede nating pasyalan, and mga sidewalks natin. So binabayaran ko monthly para dito sa Bishop Stortford, council tax ay £92 per month. £92, magkano sa Philippine money? 6,624. Sunod naman na binabayaran natin para sa bahay ay house insurance. So di kasi pwede dito mga kaibigan walang house insurance. Ang binabayaran ko sa house insurance is £9.23 or katumbas sa atin ay 664.56. So ano nga ba ang kailangan pa natin sa bahay? Siyempre, tubig, kuryente, and dito, heating. Itong rate na ibibigay ko sa inyo ay yung bill ko or yung monthly rate ko during winter. Ang binabayaran ko ngayong winter ay £146 or 10,512 para sa electricity, sa ilaw, at saka sa heating ng bahay. Kasi grabe talaga, pag winter dito, nag-negative 1, minsan negative 3 pa. So kahit napakapal ang kumot mo, hindi kakayanin. Ang heating dito sa bahay ko ay gas, kaya medyo pricey. And then, sa tubig naman, £28 ang binabayaran ko, roughly 2,000 pesos. 2016, mga ganon. Sa transportation naman tayo mga kaibigan. So sa transportation, pwede kang mag-bus dito. So ang bus dito, kung di ako nagkakamali, is £3 per ride. Kasi nag-increase sila nung nakaraan eh. Kaya ako, kumuha na lang ako ng sasakyan kasi na-trauma ako, na-share ko lang, na-trauma ako last winter na my God, nag-antay ako sa bus stop ng 1 oras na sobrang lamig. So sabi ko, hindi pwede to, kukuha ko ng sasakyan. So ang bayad ko sa car mortgage ko ay £273.84 or 19,716.48. Car mortgage yun. So mayroon na tayong car mortgage. Meron pa tayong car insurance. Kasi bawal kang mag-drive dito nang hindi naka-insured ang car mo sa government or sa third party. So sa car insurance, binabayaran ko monthly ay £113 or roughly nasa 8,000 pesos. Then, meron tayong car mortgage, car insurance, sa car maintenance naman tayo. Mga kaibigan, ang kotse ko kasi na nakuha ay medyo high-end. So, kailangan ko siyang i-plan sa kasa yung ano niya, yung para sa MOT niya and para sa PMS, mga ganon. Nakaplan siya ngayon for £115 and 8 pence. So, bale roughly 8,285.76 pesos sa Philippine money. So, meron na tayong housing, meron na tayong transpo. Ngayon, kailangan naman natin ng internet. So, ang internet ko dito, nakaplan din ako. Nakasubscribe ako sa Unli Internet, Unli monthly consumption of tawag doon.
Basta ganun, naka-unli ako. So, 22 pounds and 50 pence or 1,620. Yun yung para sa communications natin. Sa PH bills naman, yung padala ko sa Pilipinas, ito kasi iba-iba. Kung malaki yung kailangan sa Pilipinas or may emergency, roughly napapadala ko nasa 723 pounds to 1,000 pounds or sabihin na natin nasa 50 to 70 pounds. 50,000 to 70,000. Depende rin sa kitaan. Food and gas natin. Meron na tayong bahay, transportation, communication, PH bills. So, food and gas. Mga kapatid, pagdating dito, hindi mo dapat tipirin ang sarili mo sa pagkain. Kasi lalong-lalo na, kung mag-isa ka lang dito, and yung lungkot, and yung pagod, idadaan mo na lang minsan sa pagkain eh. Kaya, kailangan din, treat yourself well. So, ang budget ko para sa sarili ko sa food and gas ko is 500 pounds. 500 pounds or 36,000 pesos. Philippine money. Monthly food and gas ko yun. And bukod doon, bukod sa basic necessity natin, syempre, meron tayong responsibilidad sa gobyerno. So, salary tax. Ito mga kapatid, ang salary tax, nakadepende sa kitaan mo per month. So, ito, ibibigay ko lang sa inyo is yung basic, clean, monthly salary tax ko. So, kinakaltas sa akin ng gobyerno is 852 pounds per month, basic clean salary, or kung sa Philippine money is 61,344. The more na mag-OT ka, mas malaki ang magiging salary tax mo. Kaya chill ka lang sa OT din. Okay, mag-OT, humapit, pero huwag sobra. Bukod sa salary tax, meron pang national insurance. Ito naman yung para sa healthcare system natin. So, kinakaltas ng gobyerno sa akin is 262.50 pounds and 50 pence or 18,900 sa Philippine money. And bukod doon, meron pang pension which is 200 pounds per month na roughly 14,500 mga ganon, hindi ko lang sure, sa Philippine money. Then savings natin, nakadepende na yun lahat kung magkano matitira sa buong buwan at depende rin sa kitaan. So, bigyan ko lang kayo ng idea, ang nasa-save ko is nasa 500 to 1,000 pounds per month. So, depende rin kasi, minsan may mga unforeseen na gastos, hindi mo rin maiiwasan yun. Kaya, ayun, nasa pagtitipid lang talaga. Mga kaibigan, yun yung aking monthly expenses dito. So mga kaibigan, sa video na to, gusto ko lang maging aware kayo sa papasukin nyo dito if gusto nyo pumunta dito sa London. Pero ito mga kaibigan, sinasabi ko, nakadepende ang magiging gastos nyo sa layo nyo sa proper or sa capital, which is London. Kung lalayo ka sa cities, mas mura ang mga bilihin. Kasi dito sa amin, London rate pa rin talagang mga bilihin eh. Especially yung housing. Pero the more pumasok ka sa London, the more lumapit ka, mas mahal. Well, okay na rin to. Sabihin na natin, ang layo ko sa London ngayon, ay kung ang London, ang Pasay, nakatira ako ngayon sa Trece Martires. Mga ganun yung layo sa Cavite. So yun nga mga kapatid, to cut the long story short, nakadepende lahat sa inyo kung paano nyo gagastusin ang yung paghihirapan. Nasa sa inyo yung diskarte.
Kaya eto, pinapakita ko sa inyo yung diskarte ko, kung yung lifestyle ko para maging pattern nyo pagdating dito, yung basis nyo kung paano ibabudget rin yung sarili nyo. Kasi eto, pinakita ko na eto solo living, solo apartment, walang ka-share. Ayun, para meron kayong basis. Ito ang video na to is for your full awareness. Kasi mga kapatid, kaibigan at kapanalig sa lipunan, masasabi ko, ang pamumuhay sa London, ang pagtira dito ay isang blessing. But with consequences. Bukod sa nasa kabilang mundo ka, napakalayo sa Pilipinas, medyo mahal naman talaga dito. But it pays the bills. Mga kapatid, ayun, dito na muna magtatapos ang ating edisyon, ang ating episode, ang ating kabanata sa ating alamat. Sada nga pala yung lingkod at iiwanan ko kayo ng mga katagang, be better, be bolder, be smarter, and age like wine.